dahil sa bigat ng kanyang trabaho. Patak ang katawan ni Atan kahit na siya'y 12 anyos pa lamang. Yan lang daw kakabuhay namin eh. Kaysa magnakaw, yun na lang po magana namin. May nagsasabi pong bawal, kaso po, yan lang po kakabuhay namin eh. Kaya ginagawa na namin para makakain kami sa araw-araw. Tumutulong din sa pagsasako si Abo, 15 anyos. Dati rin siyang sisid buhangin, pero itinigil na raw muna niya dahil sa nararamdamang sakit sa katawan. Wala po sa lagnat. As para lahat ng ulo. Pag nakain ka ng tubig, sumusuka. Pag marami na naiinom mo, dahil sa lakas ng alon. Tuloy-tuloy ang pagsisid ng buhangin ni Buboy. At sa bangka naman, ang pagsasako ng mga kasamahan nila. Makalipas sa mahigit isang oras, bago lumakas ang alon, itinigil na nila ang sisid buhangin. Masakit po, dito nga po, ano pang sa utak eh. Masakit dito. Hindi masyado ng malalim yung sinisisi. Maapektuhan ka lang po pag matagal mo na pong ginagawa eh. Kasi yung tatay ko po, nagkakasakit na po. Umuubo, tsaka dumudura na ng dugo. Hindi pa po, bata pa po ako. Dito sa bagsakan ng buhangin nila dinala mga naipong sako. 160 pesos lang ang kinita ng grupo nila Buboy. Sa dami nila maghahati-hati, pumapatak na tig 20 pesos lang ang kanilang iuwi. 51 sako, 500 pin. O, gasolina, 350 pa. 350 ka kalta sa gasolina namin. Magkano na sila na 160. Aminado rin ng Department of Labor and Employment na napakahirap sugpuin ng suliraning ito. Hindi lang yung problema dito sa atin, kundi problema ng buong mundo. Ang unang rason talaga dyan, sa ayaw man natin sa hindi tanggapin, ay ang kahirapan. Mahigpit itong pinagbabawal, pero marami pa rin nakalulusot na child laborers, edad 17 pababa, tulad ni Buboy at mga kaibigan niya. Mayroon tayong batas, yung Republic Act 9231. Pero nakafocus naman po siya doon sa mga may employee-employer relationship at saka doon sa mga nasa movie industry, yung entertainment industry. Yun yung nakasaad doon sa batas. Pero yung particular, kasi yan wala naman silang employee-employer, di po ba? Pero kahit na po wala yan, child labor pa rin yan at ina-address pa rin yan ng Department of Labor. Ang gobyerno naman, hindi naman yan tumitigil ng doon na lang hanggat tingin na lang sa TV, hanggat hindi naman. Talagang may mga collaborative action naman kami na ginagawa para naman talaga masugpo yan. Isang malagim na katotohanan ng pagiging talamak ng child labor sa Pilipinas ayon sa Global March Against Child Labor. Mayroon pa rin 4 na milyon na higit ng mga batang nasa child labor at kalahati dito ay mga makukonsider natin sa hazardous situation o yung mga trabahong mapanganib para sa kanilang sarili. Yung batas na ito ay wala din siyang ipin para protektahan at ipaglaban yung mga karapatan ng mga bata na ito. At saka nagsisend din ito ng message na pwede lang matakbuhan, pwede lang malusutan ng mga abuser ng mga child laborer kahit mayroon na tayong batas. At habang nagtatrabaho sa halip na mag-aral ang ilang mga kabataan, lalong nalulugmok ang buhay nila sa kahirapan. Once na yung mga bata kasi ay hindi natin ma-remove sa ganong sitwasyon, most likely mag-shift lang yan ng iba pang mga mas malalala pang mga trabaho. Ang challenge talaga sa atin is how to provide a broader option na yung ating mga bata ay dapat nasa paaralan at hindi nasa pagawaan o hindi kaya nandoon sa
kung saan man sila ay pwedeng maaapi at doon ma-violate yung kanilang mga karapatan. Sinamahan namin sina Buboy at Abo para magpatingin sa espesyalista. Ito po, naka-atras yung eardrum, no? Ito yung butas, ito. Ito gumagaling na rin. Increased pressure can cause perforation of eardrum. No? But I don't think in this case hindi naman nangyayari yun. Ito kay Buboy. No? Si may sinusitis frank sinusitis si Eduardo. Si Buboy, hindi naman ganun kalala pa yung problem na sa ilong. No? Payo ng doktor, itigil na raw nilang pagsisidbuhangin dahil nakasasama ito sa kanilang kalusugan. Pero para sa mga bata, matatagalan pa bago dumating ang araw na titigil sila sa pagsisidbuhangin. Ganito na talaga eh. Hirap po sa buhay. Kaya naisip ko na dapat ako yun na po na May pangarap ka pa ba sa buhay mo? Opo. Ano? Pag-aral. Magkaroon ng magandang trabaho, hindi ganito po ang trabaho. Puro kayong ngak-ngik. Masakit din sa ina ni Buboy na tumigil ito sa pag-aaral para lang makatulong sa araw-araw nilang gastusin. Nitiis ko na lang. Wala akong magawa eh. Kung gustuhin ko man na tumulong sa asawa ko, paano na ito mga anak kong iba? Yan. Minsan, nanahimik na lang po, umiiyak na lang ako. Sa kanilang murang edad, tila tanggap na nila Buboy, Atan at Abo na sa Baseco magsisimula at magtatapos ang istorya ng kanilang buhay. At ang mga pangarap na makakaunsahan sa kahirapan ay mananatiling pangarap lang. Kung tutusin, hindi na bagong problema ang kinakaharap ni Buboy at ng kanyang mga kaibigan. Pero kapag buhay at kinabukasan na ng mga inosente ang nakataya, mananatili pa rin bang bingi tayong nakasasaksi sa kahirapang dinaranas nila? Ako si Jiggy Malikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.